Pagdating namin sa lugar kung saan naaksidente si Rowell, nakumpirma namin na hindi niya kasama mag-ina ko sa nangyaring pagsabog. Di ko alam anong dapat kong maramdaman ngayon. Masaya akong ligtas sa mag-ina ko pero nalulungkot ako sa nangyari kay Rowell. He's a loyal and a good assistant to me. Gulong-gulo akong umuwi ng bahay. Di pa namin nakikita si Zelaya at Ino. Umupo ako sa sofa at nakita si Aling Lourdes na umiiyak. Hindi ko alam kung bakit. Lumapit siya at lumuhod siya sa harapan ko. Manang, ano pong ginagawa ninyo? Um, Sir Dave, patawarin niyo po ako. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Bakit? Ano bang nagawa niya? Ano ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Patawarin niyo po ako? Ani at tumagulhol ng iyak sa harapan ko. Di ko alam anong parte ang hinihinga niya ng tawad. Manang, wala po kayong kasalanan. Sir, parang kilala ko po may pakana na aksidente ni Nazalaya. Nalaki ang mata ko na marinig ang sinabi niya. Sino? Si Lashni Aguirre po. Sinong Lashni at bakit niya alam? Paano ka nakakasigurado na siya at sino ba siya? Naguguluhang tanong ko. Siya po yung nag-utos sa akin na bantayan ko kayo. Siya po ang isa sa kaibigan ni Zelaya? Right, I didn't meet her friends, only Agatha. Pero bakit? Bakit niya ako pinapabantayan? Tatanungin ko dapat siya nang biglang kumalabog ang pintuan. Nang lingunin niya namin to, wala namang tao. Why? Hindi ko rin alam anong mararamdaman ko. I respect her dahil tinuring ko rin siya bilang ina. Sa pagkakaalam ko po, Sir Dave, gusto niya lang malaman bawat kilos mo. Wala po siyang ginagawang masama sa inyo pero nung dumating po sa Zelaya dito, napapansin ko pong pagbabago sa kanya. Lagi po siya nagbabanta at galit at pinapaalala sa aking bantayan kong galaw ni Zelaya na huwag ko siyang papalapitin sa'yo. Zelaya Lynn Loverio? Si Aling Lourdes? Imposible. Hindi ko alam tauhan siya ni Leah. Kaya ba noon pinagsasabihan niya akong layuan si Dave para kay Amanda? Pero ang totoo, utos yun ni Leah? I think, babe, tuwing may ginagawa tayong sexual activity sa kwarto ko, lagi niya tayong iniestorbo dahil yun utos niya. Natawa siya kahit bahagya akong kinarod sa tagiliran. Nagawa pa talagang isingit ang usaping to sa gitna ng seryosong usapan? Doon kayo una nagka-ideya na baka si Leah ang nasa likuran nito? Yes, that is why we started to investigate. My friend Philip, naalala mo pa ba siya? Yeah, he's one of your friends, right? Siya ang una naming na-meet sa airport at sa ospital. Yeah, kahit ganun yun, marami yung access when it comes to hacking. With his help, binalikan namin lahat ng lugar kong pinuntahan. Before ka pumasok dito bilang katulong sa bahay ko, lagi siya nakasunod. Sa bar, sa resto, sa court, kahit sang lugar. Nakasunod siya kada taon. Para akong kinalabutan sa sinabi niya. Sinong matinong taong gagawa nun? Stalker, kumbaga. Nagulat nga din ako na malaman yun eh. Di ko alam na kasunod siya sa akin. Sa mga nakikita mo, hindi ba siya naglakas loob lumapit sa'yo? Tanong ko sa kanya. That time, I was with Amanda. You know that Amanda was my girlfriend, right? So lagi kami magkasama, that's why hindi siya makalapit sa akin. So what she did, kinuha nilang ama ni Amanda para layuan ako. That revelation. Si Leah ba talaga ang may gawa nun? I can't believe it. Kung wala lang akong alam, hindi siguro ako maniniwala kay Dave dahil noon, mabuting lahat ng pinakita niya. I didn't know pakitang tao lang pala lahat ng yon. But then I didn't give up on her. I pursued her hanggang pinalipad nila si Amanda sa Canada at sinet up nila ang lahat. Nang hinire siya ng lalaki para palabasing may iba si Amanda at niloloko ko, natahimik ako. Sa Canada kung saan ko siya nakilala. Now it makes sense. Naging masama ako kay Amanda all along. Siya palang biktima sa lahat. Mas nakakaawang nangyari sa kanya and then sa bar. According sa footage na nakuha namin noon, she tried to get me. Pero naunahan mo siya at bahagya pa siyang natawa. Sumimangot ako dahil parang ang dating nakikipagkarirahan pa akong lapitan siya. Feeling gwapo mo. Nayayamot na sabi ko. Inalikan niya lang ako sa leeg at yumakap ulit sa akin. And thank you dahil inanahan mo siya dahil may ino na nabubuhay ngayon. Thank you dahil naglakas loob kang lapitan ako. Thank you dahil hinayaan mo ang kinin ka kahit di mo nakakilala. Thank you babe for coming into my life. Somehow I smiled. Parang unti-unti nawala ang pagkamuhi ko sa kanya. Bumalik ang pakiramdam na masaya kapiling niya. So yun, nang umuwi ako sa Pinas, sinundan niya na ako. After ko umuwi, pinasa sa akin nila ng kumpanya, kaya humiwalay ako sa kanila. I bought this house at syempre kailangan ko ng helper at doon na pumasok si Aling Lourdes. Si Mommy nag-hire sa kanya at pinagkatiwalaan siya ni Mommy.
I didn't know, inutusan pala siya ni Liang bantayan ako habang nakabantay siya sa amin ni Ino. Pagtatapos ko, yes, according to Kael, kaibigan niya na siya na pinagbubuntis mo palang si Ino. Nanggagalaiti talaga ako sa galit kay Lia. Napakawalang hiya niya. What happened to Aling Lourdes? Tanong ko na maalala si Aling Lourdes. I helped her. Tinago ko sa isang pagmamayari ni Ben. Kailangan niyang malayo dito kasama ng pamilya niya dahil biktima lamang din siya. And about the wedding, I cut him off. Nasabi na ni Amanda sa akin lahat. Amanda told me everything. Sabi ko sa kanya, nahanap namin kayo sa tinutuloyan ninyo. Gusto ko kayong kunin pero nawala ang ngiti at sigla sa mga mata niya. Kinabahan ako sa di ko malamang dahilan. What happened? Nalaman namin, si Lia ang nagmamay-ari ng malaking kasino sa Europa at Asia. Marami rin siyang legal na negosyo kaya hindi basta-bastang kalabanin. Lalo na dumating sa amin ang balitang nawawala si Sabina. Literal na nanlaki ang mga mata ko. Biglang kumabog ng mabilis ang puso ko. Parang bumagal ang aking paghinga, lalo na nang sabihin ni Dave na narinig niya ang usapan namin ni Manang Lourdes. Napag-alaman namin hawak siya na isa sa mga tauhan ni Lia Giro. Parang isang kidlat ang sinabi niya sa akin. Si Sabina ang lumapit sa akin para kilalanin ang pamangkin niya. Si Sabina na mabait, sweet at maalaga kay Ino. Bakit? Paano nangyari? Nag-aaral akong tanong. Asa na siya ngayon? Is he safe? Bakit siya nakuha? She's with Philip now but she's not okay. May trauma siya sa nangyari. Ginagawa namin lahat para bumalik siya sa dati. I don't know the details yet. Walang may alam sa amin. While planning to take her down, dumating sa akin kay mommy na 2 araw na hindi pa umuwi ang kapatid ko. She's nowhere to be found kaya't sinubukan namin i-track lahat ng traces niya. Last nakita namin siya sa bahay nung araw nag-usap kami ni Manang Lourdes. She was there. Narinig niyang lahat. Don't tell me. Yes. Pinunta niya si Lia nung araw na yon. Last footage sa CCTV nakita namin nag-away sila ni Lia and according to it, tumakbo si Lashnia papalayo sa kapatid ko. Nangahabunin na sana ni Sabrina si Lia. Biglang may itim na van ang huminto sa harapan niya at tinakip siya. That's our last card para malaman ang clue namin sa kanya. Pero paano? Paano niyo siya nakita? Di naging madali on our part na hanapin ni Sabrina at pabayaan kayo. Nasa panganib pa rin ang kalagayan niya. After a week, pinagtapat naman sa akin ni Amanda ang lahat. Lahat na naging papel niya sa buhay ni Lashnia. Doon ko na naisip na ituloy ang plano ni Mommy. Napakasalan si Amanda sa publiko para mawala ang atensyon ni Lia sa inyo. Sinabi ko rin sa publiko na 3 kayong nadawit sa aksidente kahit na alam ko naman buhay kayo ng anak natin. At ang nakakaalam lamang ng totoo ay ang mga kaibigan ko. Kahit si Kael, pinili na ilihim sa asawang lahat, lalo na't kaibigan na ni Agatha si Lia. Good thing, my friends are there beside me. Si Philip ang nakatokang hanapin ng kapatid ko. Focus naman akong ilayo ang atensyon ni Lia sa inyo. Kung wala sila, baka nabaliw na ako. Ramdam ko yung sakit sa bawat salita ni Dave. Ramdam kong pagod at kawalang pag-asa sa mga nararamdaman niya noon. Di ko alam ganito kabigatang binuhat niya noon. Nagtagumpay ako ilayo ang atensyon ni Lia sa'yo pero naging kapalit ng lahat ay ang buhay ng ama ni Amanda. He was killed by Lia. Napatingin ako kay Amanda nakakarating lamang sa kusina. May lungkot sa mga mata nito habang nakatingin sa amin. The saddest part of being a mother is to choose. Sinong uunahin mo? Ang magulang mo o ang anak mo? Kung hindi ako humingi ng tulong kay Dave, mamamatay kami ng anak ko. Pero oras humingi ako ng tulong kay Dave, ang ama ko naman ang hawak nilang papatayin. May luhang kumawala sa mga mata niya. Di ko ma-imagine lahat ng pinagdaanan niya. Sobrang sakit. Di ko ma-imagine yung sarili ko sa part niya. Paano niya nahanap si Sabrina? After the wedding, tumulong ako sa paghahanap. May mga lead traces kami pero di kami naabutan ng kilalalagyan niya. Pero bakit? May spy ba? Tanong ko. Yes, and it's Jamie. Nung una naghihinala na akong siyang spy, for 2 years, di namin nahanap ang kapatid ko dahil sa kanya. Siya nagsasabi kay Lia ng bawat galoko, that's why I exclude my self-separation. Doon lang natuntonin na Philip si Sabina and she's not herself anymore. What happened to Jamie now? Siya ba talagang spy? Di maaatim ng damdamin kong napahamak si Sabina sa peking kaibigan ko. Nasa pangangalaga siya ni Bian at Tiago. And yes, siya nga ang spy. Binayaran ni Lia for some reason para bantayan ako. After mo sabing nag-reply ako sa email ng anak natin, doon ko nakumpirmang siya nga. Siya lang yung may access sa lahat ng personal na gamit ko. I was bugged by Lia because of him. Did you torture him? No.
Pero malapit na kung di ako pinigilan ng mga kaibigan ko. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit niya ako tinaboy noon. Naiintindihan ko na kung bakit. Gusto ko kayong bawiin ni Ino ngayon, pero alam kong hindi pa tong tamang panahon. I don't want to compromise your safety with me. Mas safe ka kina Senior Felix at Senior John. Ang magagawa ko na lang bisitahin kay paminsan-minsan at pabantayan sa ibang mga tauhan ko. Ako rin, Zelaya, may pakiusap ako. Please, gawin niyong lahat para matigil ng kasama ni Leah. Gusto na namin ng kalayaan. Gusto ko nang bumalik ng Canada. Canada? Why? Tanong ni Dave. Kailangan ko nang hanapin ng ama ni Snow and he's waiting for me. He's waiting for us. Makahulugang sabi niya. Tumayo ako at nalapitan si Amanda. Hindi ko alam paano o anong gagawin ko para matulungan siya pero gagawin kong lahat. Unang sinira ni Leah ang buhay ni Amanda na naging parte sa buhay ni Dave. Di ko hahayaang sirain niyang akin. I will help you. Pababagsakin natin siya. Sabi ko sa kanya. Ito na lang may papangako ko sa ngayon, ang tulungan siya. Lash ni Yagiro. Nanggagalaiti ako sa galit, lalo nang makita kanina si Zelaya kasama si Dave. Ano, happy family sila? No way! Hindi ko ahahayaan na maisahan nila ako. Nakailang ulit ko rin tawagan si Jamie, ngunit hindi ko na makontak. Anong problema anak? It's Violet. Ang aking ulirang ina na bumalik lang sa akin ng dahil sa pera. Bakit di mo makontak si Jamie? I don't even know. Bigla na lang naglaho na parang bula. Hindi ko na rin malocate si Dave. Sabay naglaho lahat ng access ko sa gamit niya sa kumpanya. What the fuck is happening? Agad kong kinuha ang cellphone ko. Tinawagan na ang taong alam kong nasa panig ko. Nasaan ka? Bungad ko nung sagutin niya ang tawag. Bahay. Why? Kumunot ang noo ko na marinig ang mga boses ng bata sa background. Sino yan? Biglang namatay ang tawag kaya tinawagan ko ulit siya. Nang sagutin niya, wala na akong ingay na narinig sa kabila. Sino yon? Ulit ko. Wala, mga bata sa kalye, sabi niya. Nagtaka ako kung bakit kalye kasasabi niya kanina nasa bahay niya siya. Ba't ka napatawag? Let's meet. Where? I will send you the address. In the meeting place? Pagdating ko sa isa sa well-known restaurant sa amin, agad ako sa nalubong ng waiter. Dahil nagpa-reserve ako kanina, dinala niya na lang ako sa table ko. Nakita ko siya doon, naghihintay sa akin. Wala pa rin nagbago sa kanya, he's still the same. It's been what, years? How are you? Tanong ko sa kanya. Fine, he coldly said. I've talked to you last 2 weeks, you didn't say yes, but I assumed that you're still my ally. Kailangan ko lamang siyang bilugin ulit. I want him to be my ally. I forgive you, pero nagtataka ako, bakit di mo sinabi sa akin na buhay si Zelaya at siya ang tagapagbana ng RLC? Nagiinit ang ulo ko kapag pumapasok sa isipan ko na hindi niya sinabi sa akin lahat. Nagmumukha akong tanga. Dahil hindi mo na ako tauhan. Labas na ako sa'yo. So walang rason para sabihin ko pa sa'yong buhay sila. Besides, wala na silang contact kay Dave 3 years ago. Yun na nga eh. Kung sinabi mo sa akin, hindi sana nagawa ng paraan. Sana hindi ko nakita magkasama sila sa plaza kahapon. Mag-aaway lang ba tayo dito? If yes, aalis na lang ako. No, stay. Past is past. I'll forgive you about that. But this one, bumalik ka sa akin? I bit my lips and hold his hands. I need to win his trust. I want him back. Pabayaan mo na lang kaya si Zelaya at Ino. Wala na naman sila ni Dave. No. Ayokong may rason si Dave na balikan ng malanding babae na yon. But, if hindi ka papayag, umalis ka na. Hahanap ako ng iba para magbantay kay Zelaya. Fine, I'll do it. Aniya. Napangiti ako dahil doon. That good news. Well, you did the right thing. Sabi ko sa kanya. Gaya noon, laging sunod-sunuran sa gusto ko. Do you like him that much? What kind of question is that? Alam mo naman ang sagot ko dyan eh. I see. Kaya I really need you para matuloy ang kasal namin ni Dave. He knows by now na ako may pakana sa lahat kaya't mahirapan na akong lapitan siya. So, what's your plan? He asked. Kidnap Ino. What? Nagulat ako sa reaksyon niya. Di siya makapaniwalang narinig galing sa akin. Bakit? Napalapit na ba siya sa bata? Why so shocked? Don't tell me napalapit ka na sa bata. No, I mean, na-meet ko siya pero hindi gaano dahil magkasama kami ni Zelaya sa trabaho. Ino is a sweet and kind child, a promising one. Ruin your adoration to that child. Makakasira lang yan sa plano ko. Mamaya baliktarin mo pa ako eh. Hinawakan niya ang kamay ko. As he stares at me, I won't disappoint, Lady Lashnia. Napangiti ako sa tinuran niya. Good old dear, or should I say, Vios? Ihahatid na kita, sabi ni Dave.
Napatingin ako kay Amanda pabalik sa kanya. Kung ihahatid niya ako, makikita niya si Stephanie. I think oras na para malaman niyang may isa pa siyang anak na nabubuhay sa mundo. Sige. Nagpaalam ako kay Amanda at sabay na kaming pumunta ni Dave sa sasakyan niya. Salamat, babe. Para saan? Dahil pumayag ka na magpahatid sa akin, sagot ko. Kaya ba siya nagulat kanina dahil akala niya tatanggihan ko siya? No, may papakilala din ako sa'yo, sabi ko sa kanya. Tahimik namin binigbay papunta sa bahay ni Vios kung saan kami nakatira ng mga anak ko. Kami lang natatayang nakatira sa exclusive subdivision dito sa amin, kaya naman sobrang higpit ng security at madali lang bantayan. Can I ask? May pag-aalangan sa mata nito. Are you in a relationship with Vios? Tinigil niya ang sasakyan sa gilid at hinarap ako. Kagat ang labi talatang kinakabahan. Why? Kasi if yes, aagawan kita. Like, naakit ka sa akin noon sa maakit ulit kita ngayon. Tumaas ang kilay ko sa taas ng kumpiyansa niya sa sarili. Talaga? Paano mo ako naakit? Nakagat ko ang labi pagkatapos kong tanungin siya. Nakita ko tinanggal niyang seatbelt niya at nagtaka ako kung saan. Pero halos atakihin ako sa gulat nang bigla niyang ilapit ang mukha niya sa mukha ko. Wala pa nga akong ginagawa. Paos na sabi nito. Pero namumutla ka na, dagdag niya. Lalo pang uminit ang mukha ko nang hagurin na mata niya ang mata ko papunta sa labi niya. Anong ginagawa mo? Kinakabahang tanong ko. Inaakit ka, sagot niya. Naparunok ako na ilang magkakasunod dahil sa tindi ng pagtitig niya sa akin. Para kong nahihipnotismo sa bawat tingin at hinga nito. I miss that lips. Naramdaman ko ang kamay niya sa magkabilang bewang ko, paakit sa gilid ng dibdib ko. Bumilis ang paghinga ko dahil sa antisipasyon na nararamdaman ko. Masyadong mainit. Masyadong nakakapang-init. I miss you. Parang di na ako makahinga ng maluwag. Nasisikipan ako sa kotse. Parang, stop it. Nanlaking bigla ang mata ko at agad natakpan ng bibig. Saka siya tinulak ng malakas. Diyos ko, pahama ka talagang bibig ka. You're what? Natatawang tanong niya. Nasisihan sa sinabi ko kanina. Wala. Sabi ko at ibinaling ang paningin sa labas ng bintana. Nahihiya akong tingnan siya. Nakakahiya yung mga pinagagawa ko at pinagsasabi ko kanina. I can help you, babe. Aniya kaya tinignan ko siyang muli. To what? I can help you wipe the wetness between your... Nagloading sandali sa isip ko yung sinabi niya. Pinaprocess ko pa yung logic. Mga 10 segundo yata ang tinagal saka ko siya sinabunutan. Pagdating sa bahay, pulang-pula pa rin ang mukha ko. Gusto ko ngang sikuhin siya ng ngisi-ngisi ngayon. Kaninong bahay to? Tanong niya. Vios, ikling sagot ko. Sumama ang timpla sa mukha niya pero di siya nagkomento. Hindi ko rin alam kung anong magiging reaksyon niya mamaya. Masasama pa rin siguro oras na malaman niyang katotohanan tungkol kay Stephanie. Sundan mo muna ako. Nauna ako maglakad sa kanya at sinilubong kami ng mga katulong. Pinaupo ko muna sa Dave sa sofa. Kinakabahan din ako. Yaya, nasaan ang mga anak ko? Tanong ko. Naliligo pa po yung bunso niyo, madam. Si Ino nasa garden naglalaro po ng cellphone niya. Pinagsabihan ko po na dumating na kayo. Ganun ba? Sige, pakibigyan mo muna ang bisita ko ng juice. Salamat. Nang lingunin ko si Dave, tahimik lang tong nagmamasid sa paligid. Papa! Sabay kaming napalingon sa anak kong kapapasok lamang. Sa sobrang excited tong makita ang ama, mas inalikan ako sa pisngin na lagi niyang ginagawa. Son, napailing na lamang ako sa dalawa. Parang di nakita kanina ang mga tuwa. Sobrang OA makareact. Umakit ako sa taas para puntahan ang anak kong si Stephanie. Malayo pa lang rinig na rinig ko na ang bungis-ngis nito. Na makapasok sa loob, nakita kong anak kong babae. Kinikiliti ng nani niya. Mama, help! Mama! Natawa ako sa paraan ng pagtawa niya. Nang makawala siya sa nani niya, agad siyang tumakbo sa akin. Mama, Nana Mercy tickled me. Baka naman ang kulit mo, kaya kanya kinikiliti. No, Mama, I was just dancing while she's stressing me. Kaya naman pala anak ang kulit mo nga. Marcy, ako na dito. Salamat. Sige po, ma'am. Na makalabas si Marcy, saka ako inayusan ng anak ko. Wala pang suklay ang buhok nito at hindi pa nakapolbo. Anak, may sasabihin si mama sa'yo. Sabi ko rito habang inuumpisahan na suklayan ang buhok niya. What is it, mama? About your papa, sabi ko. May hawak siyang doll sa kamay niya habang nakikinig sa akin.
Papa is out for today, Mama. Bili daw po siya bagong dolls for me. Kaya ba wala si Vios dito? I'm not talking about your Papa Vios, anak. 'Di ba? I told you na Papa Vios is just your uncle. Kahit kasi galit ako kay Dave noon, hindi ko binibrainwash ang bata. Nakalimutan siya, lalo na si Ino. Kahit mahigpit ako sa kanila. Yes, Mama, but he's still my Papa. Mama knows that, baby, pero aren't you excited to meet your real Papa? Tanong ko habang kagat ang ibabang parte ng labi. My real Papa, Mama? Is he the one that Kuya keeps on telling me? Tumango ako at ngumiti, pilit naghahanap ng sunod na sasabihan. He's not with us, Mama, so I guess no. I'm happy na kay Papa Vios. What if your real Papa is downstairs and waiting for you? Are you going to meet him? Tanong ko. Tumahimik siya sandali at nag-isip. Anak nga siya ni Dave. Parehong-pareho sila ng papa niyang mag-isip. Hindi ba siya bad, Mama? No, anak. Bakit mo nasabi yan? Your Papa loves you so much. If he loves me, Mama, bakit di ko siya kilala? Bakit wala siya sa bahay natin nakatira? Paano ko ba ito ipapaliwanag sa kanya? May ginagawa kasi si Papa before, anak, kaya wala siya dito ngayon. Do you want to meet him? I'm scared, Mama. Don't be scared to him, baby. He's sweet, kind and loving. Papa like your Papa Vios. Nahahalata pa rin sa mata nito ang pag-aalinlangan. Dahan-dahan siyang tumango. Imimit mo na si Papa? Yes, Mama. Ano niya? Umiti ako at kinarga siya. Paglabas namin sa kwarto, dinig namin ang malakas sa tawa ni Ino. He's having a fun time with his father, I guess. Papa, you're being unfair. I'm way more handsome than you. Dinig naming sabi ni Ino sa ama na later on, birantutan ni Dave ng tawa. Nang dumungaw kami sa baba, nakita namin na mag-ama nag-a-assemble ng Star Wars characters. It's a collection of my son. Okay, so you have a crush on her? Sabi pa ng ama sa anak. Kunot ng noo ko sa usapan nila, bakit di ko alam yon? Sinong crush ng anak ko? Siya po yung real Papa namin ni Kuya, Mama. Bulong ni Stephanie. Yes, baby, tara. Nang tumapa kami sa hagdan, siya namang napalingon ng dalawa sa amin. Gulat ang namutawi sa mata ni Dave. Hindi ko nga rin alam kung anong tumatakbo sa isipan niya. Para siyang nakakita ng multo habang nakatingin sa anak niya. Alam kong alam niya, anak na to. Di na kailangan ng DNA pa para malaman kung kadugo ba niya to o hindi. Masyadong malakas ang dugo ng De Silva na halos di na makita ang kontribusyon ng Loverio. Papa, she's my sister, Stephanie. She's our princess, Papa, in love speech, kaya't sana sinama natin siya sa outing nating dalawa. Tuwang-tuwang sabi ni Ino habang di makapaniwala sa Dave na nakatingin sa anak. Pakiramdam kong iniisip niya noon, anak ko sa Stephanie kay Vios. Kaya ba nung araw na binalik niya si Ino sa akin, halos hindi niya ako matingnan sa mga mata? Nang makalapit kami sa kanila, doon ko lang ibinaba ang bata. Lumuhod para mapantayan ang tangkad ni Stephanie. She's nervous, so I smiled para malaman niya na okay lang. Naayos lang lahat. Baby, go to Papa and give him a hug. Tumungo siya at dahan-dahan lumingon sa papa niya. Parang nag-slow motion lahat na makatingin ako sa kanila. Pinapanood namin si Stephanie na dahan-dahang nakatingala sa ama. Dahan-dahan lumuhod si Dave. Kinuha niyang maliit na kamay ng anak niya habang naiiyak na nakangiti sa bata. Kitang-kita sa mata nito ang saya at sakit habang nakatingin kay Stephanie. Hello? Pumiyok ang boses nito. My princess. Mas nauna pang tumulong luhas sa mga mata ko habang nakatingin sa kanila. Pwede ka bang mahag ni Papa? Tanong nito. Lumingon muna sa akin si Stephanie na makitang tumango ako. Sa kanya hinarap ang papa niya at tumango. Yes po, Papa. Parang signal yon kay Dave ang sagot ng anak. Dalagan niya tong niyakap at kinaragang puno ng pag-iingat. Gabi na pero nasa bahay pa rin naman si Dave. Nagtataka nga rin ako kung bakit wala pa si Vios. Hindi ko alam kung saan ang lakad niya. Nakatulog na ang mga bata. Nasa kwarto kong dalawa. Nasa upuan ako kaharap ang salamin. Si Dave ang tumabi sa dalawang anak hanggang sa makatulog. Mahimbing ang tulog ng dalawa naming anak marahil napagod kakalaro sa ama nila kanina. Akala ko araw o buwan pa ang bibigyan at bibilangin para makuha ni Dave ang loob ng anak na babae. Pero minuto lamang pala at bagaan na ang loob ni Stephanie sa kanya. Halos wala na akong ginawa buong magdamag kundi magluto at tagapunas ng mga pawis nila. Nang tingnan ko ang oras, 9:00 na ng gabi.
Ginising ko si Dave. Nakatulog din siya habang yakap ang dalawang anak namin sa kanya. Gising na, mahinahong sabi ko sa kanya. Para pa siyang wala sa sarili ng gisingin ko. Agad siyang umupo at nilingon si Stephanie na mahimbing na natutulog sa gilid niya. Na makita niya to para siyang nakahinga na maluwag at niyakap agad ito. Nagtataka ako sa kilos niya. Bakit? Tanong ko. I thought it was a dream. Aniya habang inaayos ang buhok ng anak na nakayakap pa sa kanya. Silly, hindi pa naginip yon. Medyo natawa pa ako sa reaksyon niya. Isa sa dahilan nun kung ba't di ko kaya magalit sa kanya ay ang mga anak namin dahil isa siyang mapagmahal na ama. Ngumiti ako na mapagmasdan siya na halikan sa noo si Ino at Stephanie bago babangon. Pinagmamasdan ko siyang lumapit sa akin at yumakap. Nakasandal ang ulo sa leg ko habang tahimik na pinapakiramdaman ang paligid. Ayokong umuwi, babe, aniya. Kanina ko pa nararamdaman to na parang wala siyang balak umuwi. Parang gusto niya ay manatili lang sa bahay kasama ng mga bata. Bakit ayaw mong umuwi? Bakit parang alam ko na ang rason? Gusto ko pa rin marinig ang sasabihin niya. 'Cause you and our children are our home? So bakit pa ako uwi sa bahay ko? Napangiti ako dahil doon. Our relationship is kinda weird. Nagsimula kami dahil sa gawing yon sa Canada. Nagkita kami dahil lang para makilala siya kay Ino. May namamagitan sa amin na wala namang anumang mga matatamis na salitang binibitawan sa isa't isa. Naghiwalay kami kahit wala din naman na malinaw na relasyon sa pagitan namin at ngayon, ganun pa. I'm sorry dahil hindi ko nasabi sa iyo ang tungkol kay Stephanie. Buntis ako noon malapit sa opisina mo. Hindi ko rin alam na si Leah palang may pakana ng lahat. Kaya naman desisyon kong wag ipaalam sa iyo ang tungkol sa bata. I am sorry for being selfish. I am so guilty. Dapat ikasangga niya ako sa mga problemang kinakaharap niya. Pero eto at naging selfish ako. I'm so blind to see his sufferings. It's okay, babe. Naiintindihan ko. I never question your decision tungkol sa kapakanan ng mga anak natin dahil alam ko namang lahat ng desisyon mo ay para sa kanila. You're a good mother to them and I salute you with that. Thank you. Ito na siguro ang pinaka-sincere na pagpapasalamat ko sa buhay ko. Dapat magalit siya sa akin. Dapat magtampo siya. But here he is. Hindi siya nagalit. Mas inintindi pa niya ang desisyong nagawa ko. Seeing our children grew up like that, mas lalo ka nang naging maganda sa akin. He touched my face. Habang puno ng emosyon ng mga mata na nakatingin sa akin. Naiiyak na naman ako. Simpleng titig lang pero ganito ng epekto sa akin. He's even aware of it. Di niya ba alam na sobrang nahuhulog ako sa bawat pagtitig niya? Noon pa man, sa una pa lang namin na pagkikita, ganito ng epekto niya sa akin. Napatingin ako sa mga labi niya. Matagal na rin nang mahalikan ko siya. Matagal na rin nang mayakap ko siya. Matagal na rin tingnan ko siya sa mga mata na puno ng pagmamahal. Siya si Dave. Si Dave Alden De Silva. Ang tayong lalaking sinukuan ko sa sarili ko. Ang tayong lalaking bibigyan ko ng puso ko.